Welcome guys dito sa ating official Filipino broadcast ng Dream League Season 28 main event na nga po, Group Stage 2. Stage 2. Yan, Yes. Group Stage 2. Yan. Kasama kayo hindi sige mo. Sa At wakas, napakas guys. na. Eto na ang duo. Wala ka nang mirarason na. Wala na. Nahiwalay agad yung mga tropa nating Pinoy. Pwede ka na nga magkas. Ngayon nyo ako kulitin. Sabi sa inyo, hindi na ako magkakasa OG eh. Hindi, pero yun nga yung problema, no? Hindi ka nagkas ng OG. Walang Oo. pumasok, no? Walang Pinoy. Wala pumupuso kasi sa inyo. Ultimo si Arsi. Hindi lumusot. Puro kasi kayo ngaw-ngaw sa Pinoy, di ba? Oo. Mga hater kasi kayo ng Pinoy. Yan ang problema sa inyo. O ako, tahimik lang ako sumusuporta. Baka masisi pa ako dyan. Wala na, hindi ko Diba? na masisisi dyan. Pinatunayan ko lang sa inyo na basta si Rapi ang nagkakas, yun na, alam nyo na, ang multi kasunod. Ha? Tunay talaga, no? Wag nyo na ako sisihin kasi dyan, di ba? Pero yun nga guys, no, welcome dito sa ating official Filipino broadcast. Kumusta ba? Parang medyo mahaba-habang tournament din na naman to, no? Alam mo naman itong Dream League kasi dalawa yung group stage nito. Ito yung mas mahabang time, no? Group stage number 2, lahat best of 3, makakalaban mo. Yun naman yung interesting At di dyan. ba parang binago na nga nila to na hindi na dalawang group stage tapos binalik ulit nila to? Di ba ginawa Yung nila format? ng Swiss format? Oh, Swiss, Trinay oo, nila eh. Pero siguro baka mas trip nila to itong long run na Dream League. Yun nga, ang problema is hindi ganun kahaba na naman yung playoffs nito. Totoo. Ito yung No? 2 days playoffs na naman. Ang maganda naman, sobrang daming games. Kung sa mga betlord ka, tagang tatayaan mo, marami-rami kang matatayaan dito, no? Yes. Pero pagdating sa parang quality ng competition is mas trip natin yung mahaba yung yung playoffs eh. Well, sa totoo lang, parang like maganda naman kasi na sanay tayo na ganun eh. Yes. Hindi lang din sa nakasanayan, siguro parang mas nagugustuhan natin yung ganung format, top 8 dun sa may group playoffs. Parang mas deserve yun eh. Mm-mm. Ako ganun yung napipil ko dun sa format na to. No? Pero at least naman kahit pa paano lahat talaga is maglalaban-laban dito. Totoo. Round robin naman yung ating group stage. So yun na nga guys, welcome. And shout out na guys sa lahat na nanonood sa atin dyan. Alam niyo na, PM lang sa Koenig page kung meron kayong mga katanungan. And again, sa mga tropa natin dyan, sumali na kayo sa ating Instagram group, no? Telegram bros. Instagram. Telegram group, oo. Iba yan. Iba pala yun sa Instagram. Nakikita ko kasi ang mga bilog sa Instagram. may group nga rin dyan sa may Instagram. No? Oo. And direct, wala ka ba ibang ipapakita dito? Baka meron ka doon mga head-to-head matchup natin Ito dyan. na nga yung ating unang series dito sa ating group stage number 2, no? Bakbakan ng Extreme Gaming and Liquid. Ang tanong is magka-group ba to last time? Parang hindi. Hindi. So hindi sila nagkatapat at ngayon lang dito sa may Dream League magkakaharap sa group stage natin number 2, no? Yan naman yung maganda dyan. But lately, Chang Ame, grabe performance Yan. ito. Parang hindi na siya talaga yung stable lang. Like, Ame nagro-rotate. Saka ang gusto ko sa Extreme ngayon, parang is back yung, alam mo yung win condition mo, Nila. di ba? Diba? Madalas si Ame, binibigyan na talaga nila ng super hard carry na kung saan. Hindi rin basta-basta yung mga kasama niya ngayon, no? Nag-step up din, no? Dati kasi may butas eh, sinatin to say, talagang butas to eh. Ewan ko, parang consistent naman na siya ngayon. Or siguro baka ito na-identify na nila yung Yes. kailangan na playstyle na laruin nila. No? Dahil kahit ultimo tong si Nating to say, nagpaparaya na rin talaga. Oo, and may mga ganito namang teams talaga na medyo kailangan mo lang ng panahon, no? Para talaga yung chemistry nyo is lumabas. Yung iba naman, mas maaga nila nakuha yung chemistry nila and then nagko-fall off. Yun yung mga sinasabing honeymoon stage, tapos na, di ba? Ito naman, baka naman talaga nagpapainit lang yung Extreme Gaming. And for Team Liquid naman, ito yung isa sa mga one of the consistent team Tsaka medyo hot yan, sa Dota 2, no? kaka-champion lang nila sa Blast eh. Medyo Yes. mainit pa talaga tong Liquid, no? I think medyo nabigla lang sila kasi kailangan nilang mag-undergo ng mga qualifiers ng mga nakaraan kung saan yung ESL na Birmingham is hindi sila kasali. Doon na naputol yung streak ng Liquid. Pero for Team Liquid, kailangan mo patunayan na ito pa rin kami. Team Liquid pa rin kami. Number 1 pa rin kami. And kailangan mo kunin tong tournament. Ito yung Dream League. Kasi nga after nito, pahinga kayo sa ESL eh. ESL. Sayang eh, no? Wala sila doon. So ito yung hinahabol nila kahit pa paano na mapaganda na yung performance mo agad sa Dream League. Especially kung ang goal mo naman is yung Esports World Cup talaga. Tama, Esports World Cup is the best policy ngayon. Dalawa yun actually, no? May Esports World Cup, saka abangan nyo rin yung Esports Nation Cup, yung ENC, no? Parang aagahan nila yung Esports World Cup and then TI ng August, parang mga September yata yung Nation Cup. Yun yung parang dating WESG. So, 5 bansa lang
dapat magkakabansa Sa kayo. kayo. Oh, hindi pwedeng hindi pwedeng ibang lahi. Pwede. Doon tayo malakas eh. Oo. Di ba dati? Doon naman yung mga Pinoy. Di ba mga kalaban nating 5 na solid dyan? Di ba Chinese? Mga Chinese siguro. Mga Russian. Mga Russian, no? Oh, baka ganun. Ukrainian, pwede. Pero yun yung dati ko natatandaan nyo, doon talagang champion, yung TNC, no? Esports World Cup. Isa sa mga nakukuha natin sa tournament. WSG, no? Oh, surprisingly, nag-high pick pa rin sila ng Primal Beast na may SD yung Liquid. Ito na nga, pag-usapan na natin dito yung sa draft, no? Ano ba pinagbago ng meta ngayon sa mga nakaraan? Do you think itong si Praglet, ayan, na ngayon, nakuha na ba ng mga teams yung timpla talaga niyan sa hero na yan? Alam na nila na ba nila yan? I mean, alam na nila kung paano gamitin. Yung iba, alam naman kung paano na-kontrahin din. Ayun. So, Diba? hindi na nakakabigla kung makikita natin na so parang OP. Yes. Pero parang hindi rin naman. So balance na lang siya. Totoo. So balance na lang itong si Palakang Kokak. Ang nakikita ko din lately talaga itong meta natin, puro range carry, no? Parang Yun. limited lang yung mga nilalaro nilang Yun nga eh. pos 1 na melee. Like, Mili. Cash, automatic. Si Lagi Kay naman. siguro, minsan nalabas yung Isben, yung Ursa. Abaddon, di ba? Abaddon, mga situational eh. No? Pero pangkaraniwan is mga talagang range carry, gyrocopter, may nakikita kong mga clinks. Links, Razor. Yung Pati DK nga na Viper, medyo half-half kinikerry. lang, yes. Hindi nga si Viper, yung kinikerry na rin. Pero Naku, isa sa ibang mga team. nakikita ko rin, Kimo ngayon, itong Razor, no? Lagang lumalabas ngayon to. For Team Liquid, Flexible kasi sa kanila eh. napiplex nila yan. Minsan nakikita ko sa offlane, Mid. ginamit din ni Nisha. Maybe si Mickey, kaya rin naman niyang mag-carry na Razor. And for extreme gaming, okay, napiplex niya yan. Oh, eto, magkapak na lang kami rito sa may gitna kung sakaling Razor mid kayo, okay lang yung pack. Mabebait sila dyan dahil kapag kaganyan, auto void spirit na si kuya mo dyan. Pwede, no? Void spirit na agad si Nishan. Nakita na yung pack mo, hindi mo na ma-flex no? Tuskar Warlock Primal Beast yung nakashow. Miss you boss, bigyan mo naman kami ng tamisa na yan na nga, no? Eto na! Eto na. Hindi, mga haba-haba rin talaga ako nawala eh. Before pa yata, playoffs pa lang yata ng Pagpasok na dito. ng blast, wala ako. Guys, wala eh. Napadami ng kailangan gawin. Na-busy si Alo eh. Na-busy. Uy, may sakit si Ace naka-face mask eh. Oo nga. And ito na natin. Fourth pick dito ng Team Liquid. Kailangan nila ng core. Void na yan? Void Spirit niya. So, nakita naman natin yan. Pack versus Void Spirit. And minamama talaga ni Nisha yan, no? Pag yan yung magkatapat. Nilagay mo ako dun sa blast na puro liquid yung kinas ko eh. So, medyo kabisado na natin yung drop nito, no? Kapag kaganto lagi yung nagiging takbo. Nakiki-bootcamp lang ba Extreme sa Liquid? Yes. May mga bootcamp itong Liquid na kung saan pag may mga gantong event is pinaparentahan nila sa mga teams na kailangan lumipad sa may Europe, no? Yan yung mga training facilities tawag nila dyan. Totoo. Or talagang mga bootcamp na rin mismo. Yung esports siguro mamaya lalabas siya, magpapakyuhan yan. Yun yung pinakamaganda dyan, no? Tanga mo sa mid. Nasa kabila ka. Pwede mong pakyuhan yan, di ba? Sarap nga dyan, ang dali nga ng scream nila dyan. No? Ang dali ng scream nila, katok ka lang dun sa kabila. Ang tanong, baka tanggalan ng internet yung Extreme dito. DDoS ka. No? Aray ko. Yun ang no? Yun ang sikreto pala. Baka kasi, kunyari, ito, yung isa, bootcamp ng Dota 2. Ito, bootcamp ng CS. Oo nga, no? Tama ka naman. May mga naman yan, kung... Wala pang schedule yung CS nyo ngayon. Ewan ko lang kung may CS pa ba sila, Liquid. Parang di ko naririnig na yung Liquid. Meron pa nga ba? Wala na yata, no? Parang com shop lang, yun na nga, di ba? Pero ito na nga, tingnan natin. Yun, no? Ano nga to? Tingnan mo, IGL, rifle. Oo, sa yan, CS2. Sa CS2 yan. CS2 na, nila, bootcamp dapat. Pwede naman para rin talaga, at least alam mong secured ka, no? Yung mga teams na palipad papuntang Europe, kailangan mo na magandang bootcamp. Hindi rin pwedeng petics yung mapuntahan mo dyan, baka problema mo, internet or worse, yung mga PC mo hindi maganda. Anong tamis yun dyan, boss? Alo, pa-check ako direct ng duration. Yan, pa-check ako ng duration, ha? Yan na, tatamisan na. Ito na nga, di ba? Nakita ko to sa kanila nung nag-Razor offlane sila. Okay lang naibigay mo yung mga clinks gyrocopter since Razor ka naman. Ang tanong may iba pa ba silang kailangan tanggalin? Itong Weaver, decent naman talagang alisin. Tanggalin mo kung ikaw mag-Razor offlane, di ba? 40? Over mo na. Ilan ba yan? Magkano pa yan?
1K, taya mo na yan, lahat. Wala pa ba kakashin pa ba tayo? Mayroon pa ba? Meron pa, third week na. Ipakashin Wait, nyo na yan. na. Pakashin nyo na yan. Di ba? Paano tayo makaka-withdraw ng 200K? Patay mabawi. Grabe, pagka-withdraw natin 200K, ngayon hindi na tayo nakakapanalo ulit. Medyo mahina rin talaga kayo magtayaan, no? Hindi tayo, Yeah. hindi mag-strict yung tinatama natin. Kaya ako na bahala. Papayamanin ko na ulit tayo dito. Wala nang Pinoy. No, pinerfect hit ko pa nung day to yan. Aray ko. Yung sunod-sunod lang talaga na, wala, kumapit tayo sa OG, alam mo na yan. Oo, matik yan. Pangit yung day 3, day 4 eh. And ito na nga tingnan natin. Last ban for Team Liquid. Viper, baka pwede mo iban yan. Kerry ni Mikay. O, de, guys na lang daw. Sila pa ngayon, nag-surprising no? Sila nagtanggal nung Kes dahil sa bagay, parang hindi naman siguro nila plano i-pick din kasi. Kerry ni Ami pala. I mean, yung kailangan nila tanggalin dito. Maunang mag-pick yung So, Liquid dito. Morphling, I think, isa sa mga pwedeng to go piliin hero. ng Extreme dito. Kung Morphling ka, ban ka na lang ng Doom. Hindi mo kailangan gawin eh, last pick eh. Parang ipapa-obvious mo pa. No, kung gusto mo mag-morph, siguro like tanggal ka na lang din na Eh, carry. baka sila kasi Yan. mag-morph. Like, I mean, tanggal ka na lang na carry ni Mickey dito. Yun na lang tinanggal lang nga nila yan. So kapag ganito yung situation, Ako guys, parang- wala akong kinakampihan po sa dalawang team na ito. Hindi nyo na makita yung damit ko, di ba? Wala akong kinakampihan dyan. Wala kang kinampihan dyan. Diyos ko. So Mars last pick. So Razor carry ang gusto nila dito. Oo nga, naging carry razor nga for Team Ooh. Liquid. And bigla sila nag-faceless boy dito for Extreme. Boy, di amin na to, boss. Minsan, mas gusto mong i-pick yung Mars against dito sa may Boyd? Void. Oo, kasi yung combo mo ng second skill sa spear, hindi natatalunan yan eh. Pag full duration na ba yata yung spear? Pag max or spear. second, o third, o level 3 pa lang. Basta hindi niya natatalunan yan eh pag may mga ganong sitwasyon, no? Hindi, tsaka kasi may travel time eh. Yung travel time ng spear pag tinamaan ka, hindi enough yung 2 seconds na time walk mo eh. So, tingnan na lang natin yan. Pero ito na nga guys, yung ating lineup, no? For both teams, Extreme and Team Liquid. Napakaganda ng ads yan. Silipin nyo na sa 1 to the alam nyo na. NPM lang sa Koenig page kung meron kayong mga katanungan. Parang both teams dito, kompleto yung sarsa ng lineup nila. Mga hero naman nila to. Hindi naman Totoo. hindi naman na iba sa atin na maglalaro ng Faceless Void si Ami since way back 2018 pa lang Void Lord na yan. Eh. Sabi nga natin, limited na lang yung mga heroes na nakikita Na melee. natin na melee, di ba? So kung ilalabas nila itong mga faces boy, malay mo, goods naman. Nung mga nakakaraan kasi sinusupport tapos kumukuha ng Yung time zone na kung saan, ewan ko, parang kukunti lang naman yung nakakapagpagana nun, di ba? Pero ilan lang. Pero kung sa carry talaga yan, ang sarap natin panoorin yan. Alam mo na, pag nagkaroon na ng yan, Butterfly, Manta style. Ito sa ganitong BKB, klaseng matik game, na. like parang pit naman siya eh. Alam mong Razor carry, no? So, void ka na lang para hindi ka rin ma-counter. And syempre guys, huwag nyo nga kalimutan, no? Help the stream by sharing the live, mga bossing. I-share nyo na nga yan, guys, no? Tinutulungan pa tayo ni Ethel And and ito, Japoy, sasali kayo dito. Wag Yan. dun sa Instagram na sinasabi Wag niya. sa Instagram group pala. Sa Telegram group chat Telegram tayo pala. sumali, mga bossing. Hindi Iska ka- nyo na nga to. Hindi kasi dun sa ibang bansa, Instagram kasi gamit eh. You want Yun me yung on Instagram? precise. Ang galing mo nga doon, no? Makulit lang, pero... Makulit lang. Add me on Instagram. Iba ang nakakuha ng Instagram. Secret na lang kung sino. Kayo na mag-wonder kung sino. Mahusay ka nga doon. Sige. Game na tayo rito, mga sir. Ipakita mo na nga direct mo. Unless may post na to dahil lately, ang daming technical difficulties din na nangyayari dito sa may Dream League. Yung mga poses, yung mga biglang nag-crash yung ultimo yung nakasali sa lobby, nag-crash eh. Yun yung napapansin ko eh. So shoutout muna sa mga tropa na nandyan sa may Facebook, YouTube, and Twitch. No? Magandang gabi po sa inyong lahat. Kumain na kayo dahil tuloy-tuloy yung Dota action natin dito. Abutan nyo pa si Sergeant mamaya ng alas 6 ng umaga yan. Abot pa sa breakfast yan. Ay, sumunod daw si Boss Ichu doon sa parlay mo. Siyempre, lagi naman sumusunod itong mga to eh. Wala, nobles ka naman eh. Pinipigil mo naman.
Hindi, isipin mo, ganito yan. Si Arancia kasi yung lagi sumusunod sa akin ngayon. Nung hindi sumusunod yan, nananalo ko. Ngayon sumunod. Talo ka? Sumusunod, wala pa akong pinapanalo. Laging isa mintes. Okay, alam na. Arancia is the shish. Rolling skate ba to? Hindi po namin sure, pero parang nasusunod yung oras, no? Ang masama kasi dito sa Dream League, sunod yung oras. Pero minsan kasi pag talagang tumagal din yung game, laging may break ng 25 to 30 minutes after interval ng mga series. Okay, shoutout po sa lahat na nanonood saan dyan. Maraming salamat po no, sa mga nag-welcome back dyan. Medyo matagal-tagal din. Napapaisip na ngang tama na kaya. Baka pwedeng na lang kaya. Nood-nood na lang. Bawal pa manood na lang sa inyo? Pero may palo na lahat ng caster natin hindi ba ganon? Pero ito, papalaban yata dito si XSS and Mickey. Ito na nga yung static link, pero may onslaught naman pa out itong XSS. Easy lang daw. Yung masama, nakita na static link ka talaga. So, yun na yung ano mo. Possible, readyhan ka na talaga na hindi kalinan. Since double melee naman itong makakatapat mo. For sure, gusto nito mag-stack lang na mag-stack. Ito na nga, bakbakan sa may middle lane. Nothing to say, Puck versus sa may Void Spirit ni Nisha. Nung nakaraan, may pinakitang sobrang gandang pack game sa akin to si Nothing to say. Pero wala akong tiwala na naglalaro ng pack. Feeling ko hindi ito yung mga to-go hero niya. Ako naman, okay lang naman si Nothing to say dyan. Ang problema lang is Nisha Void Spirit kasi ito. Na hard counter pa. Isa sa mga talagang hard counter ng pack, di ba? Dito ngayon kasi every time ito po yung kalaban. Yung delegado rito si Ace, nagamit niya na yung kanyang spear. Bawas-bawasan lang sila rito. And meanwhile, yung Shadow Demon, kinat na lang yung creep wave, no? Dadali niya na lang yung sa second tower. Dito yung ginagawa dyan sa Void Spirit pack matchup, yung first item Yules, tapos mag-aganim straight. Ito si Void? Wala kang magawa automatic huli ka nun Once may Yules ka talaga, hindi mo mapipatipan. Pag nag-Yules ka rin, na-spack, kasi gusto mo yun, di ba? Ayaw mo hindi ka na yata mag-Yules dyan. Magbibigay ka na straight, pagka-dagger Witchblade. Dito kaya yata mapapabigay talaga na na pack. Alam mo magawa, talaga i-spell ni Void Spirit Dito na nga guys, sa may gitna, no? Wag mo lang din naman ata mapabayaan din yung CS mo kahit paano dahil mamaya, eventually lalamang din naman talaga yung Void. Pero kung nasasabayan mo as pack, okay ka lang dyan. Baka may magpa-welcome back na copy sa'yo dyan, boss. Uy, wag mo naman sabihin yan. Di na kaya naman, PM mo lang sige mo, di ba, kung gusto mo. Ayun, and sa may top lane, mamamatay. Ito si FY. So, siya yung tumangkin ng na yun. And syempre, yung first blood na yan, guys. For question or inquiries, just message Quenix page. For more information, mga tropa, may sasagot po sa inyo dyan 24/7. Napopromote pa yung Aurora rito, no? Tarot nga pala, syempre, ito guys, tournament sponsor po yan. Kaya kikita nyo, kung may nalalabas pong ganun, hindi po kami naglalabas ng pero tournament sponsor, itindihan na lang. Kung di rin na natin may papalabas yun, diba? Alam nyo na. Hindi tayo pwedeng mag-broadcast naman. So, itindihan na lang, ha? Si NTS dun, no? Pinawagod ni Boxy. Yun ang maganda naman, no? Kung alam mo na lugi na tong si Pac, lugi natin lalo. Wala ka namang gagawin doon sa may top lane. For sure yan. Hanggang 4 minutes yan, ganyan gagawin yun. Yun yung mga nakikita ko rin. Kahit sa OG, ganun ginagawa nila. Laging active itong si Scam and Teams, no? Kaso wala na nga lang ngayon. Especially lalo yung 4. Itong to kasi minsan parang by timing kung kaya mong iwan yung carry lane mo Tama. Showing nga naman yung creep. Kahit iwan mo yan, okay lang. Oy, shoutout ka pala kay Rasha dyan, no? Surewin Liquid. Ayan, nag-comment na. Malakas ka ba dyan? Mahina ako dyan ngayon kay Arancia. Hindi, baka wag mo anuhin. Baka magpakape ngayon yan. Ngayon lang ulit ako nagkas dito Baka magpakape yan. Nagkukusa naman yan. Nagkukusa yan? Hindi mo na kailangan pilitin yan. Ayun na nga, diba? Yun ang maganda dyan. Ang tanong dyan, kung ikaw malakas dyan, kakabalik mo lang Ewan ko lang, pero ito yata. Mukhang kakabalik lang din naman dito sa may lane. Mababanatan. Medyo malakas talaga yung Razor. Double melee yung katapat niya rito. Hindi daw Parang kukuryentihin ka dito. Parang lahat ng kaliti mo sa katawan, mararamdaman mo pag yung Razor katapat mo, tapos double melee kayo. Matindi, level 2 na nga agad yung second skill Solve ka dyan. Ang something good naman for primal, no? Yung damage mo, at as long as magka-level ka, spell yung damage hindi naman yung right click And I think ito naman, dahil meron naman siyang boots, no? Kaya niyang gawin yan. Yun nga lang, para sumobra na, onslaught, medyo napigilan ng bahagya, hindi niya naputol yung static link dito, delikado. Pinaputan siya ng baterya. XXS, and aaputan yata siya rito ng Sinok technique, nice blow. Mamamatay ito si XXS, masyadong maaga niya. Pinigil yung onslaught doon. Kaya nga. Pwede niya pa isagad no? Nice
nice try naman kasi talagang dumikit yung Razor eh. So pwede mong Chance i-attempt yun, yung oo. ano eh. Yung trample mo eh. Kaso may trauma ako dito. Ito yung napanood ko yung napanood sa Dust. Every time primal yung... Pinigan mo ng primal tong liquid, automatic clockwork yung nakadagger. Madaya eh no? Oo, tinutalk shit lang si primal. Kailangan mo lang BKB. Kaso yun Kahit din, magkabigay ka, ganun talaga ginagawa. Inudageran ka lang, tapos i-hook shot ka lagi every time mag-ulti ka. Hindi, kaya nga siya ngayon kaldagin mo na kagad. BKB kaldagin mo na kagad siya. Pag nakikita mo si clockwork. Oo. Siya na talaga to focusin mo dyan. Pero ito, Nisha trying to kill na ito si... Sino natin to say, hindi pa naman pa level 6 itong si Void Spirit, yun yung nakakatakot dyan. Kung sino yung una mag level 6, no? Lamang Sa pa nga may si, gitna. ano, lamang si NTS dito in terms of classic. Palag-palag din talaga si natin to say, nagbago na rin. Medyo matagal-tagal na rin yata sa Europe. Pero dito nga ata Napapalaban. Dahil medyo nag-ataka ngayon, walang laman yung bote mo. Mapapauwi ka ata. Yan, nandiyan na rin ito sa Tofu. So, uuwi nga yung pack dito, mga sir. Meanwhile, Boxy, pati ito si FY, naglalabanan dito, pagalingan ng Pospor. Ito yung dalawang talagang ina-idol din natin, no? Boxy and FY. Buti nga, nagbalik pa si Tito Epoy eh. Kaya nga, si Shinkyo ang nawala. So, abang-abangan na natin si Shinkyo, no? Saka maglalaro yun, no? Ayun ang abangan mo. Pag malapit na yung TI, sigurado magbubuo na naman yung mga yan. Esports World Cup siguro. Diyan lumalabas Ayan, yun. pwede. Saka abangan mo yung ano, pala nyo, kayo bumukay nila Sergius, di ba? Team Thunders ulit. Esports World Cup. Esports World Cup pala eh. Ayan, si Ame. Mukhang okay naman siya rito sa may baba. Ano okay, good siya dyan. Ano lang to, yung matchup mo. Pero ito na nga, nag-level 6 na. Void Spirit, Tofu, nandito na rin naman. Papalubog niya ba to? May palubog. Pero parang ayaw nilang i-go yan. And ito na nga yung odds natin, no? 2.5 sa side dito ng Extreme. 1.5 naman sa may Liquid. Meanwhile, on the middle lane, nothing to say, Delicado. May ultimate pa ba si Nisha? Wala na. So makakatakas yung pack dito. E nakuha niya rin yung amplify damage doon. So nalamanan yung kanyang bote. Ni-risk niya rin eh, no? Nakasalubong niya si Clockwork din, pero mukhang tinalunan niya lang para talaga maagaw niya yung amplify damage. And ito na yung gagawin dito ngayon ni XSS. Magkakat na lang ng creep wave, pag double wave, sabay tarampol, clear. Kaso nandiyan si Boxy. Tumitipin na rin dito yung Razor. By 45 pa. No easy basket for you, boy. XSS, delikado at mamamatay. Yung onslaught niya nasakto ng baterya. Wala talaga siya magagawa doon. Yung Tofu naman yung naging kapalit. So 1-for-1 trade. 3-1 ang score natin, guys. Pero nabibigyan niya si XSS. Pero props kay Mickey doon, grabe. Ang bilis ng reaction time nila. Malamang siya pa yung nag-40 nun. Tipi ako dyan, patay natin. Uy, dako po, na-spear niya dun sa mismong Shrine of Wisdom. Pero siyempre kailangan pa rin umalis dahil nandiyan na yung TP netong si Tofu. Ambitious din siya, nakita yung tatlong hero. So alam nilang walang sasama kay Faceless Void. So ito na lang, mukhang jungle na lang muna si Primal Beast dito. 7 minutes, FY sa taas, snowball, papunta sa may neutral. Pero parang aabutan pa rin siya rito ng kidlat and killing spree na para sa carry Razor Mickey. Sarap nito nangyayari sa kanya. But still, kung hindi naman matatouch si Pac and si Boy dito, for Extreme, happy ka rin naman. Mukhang routing ka na mag-late game to. Alam naman natin yung Extreme, isa to sa may super carry ka. Tapos yung lineup mo pang ganito na idadrag mo ng late game. Yun yung gusto mong mangyari dito eh. Huwag ka lang siguro talaga masagasaan ng tuloy-tuloy sa buong early to mid game. Alam na, naka-liquid na shirt si Boss Alo. Ayun. Then gusto ng mga Pinoy yung mga pamahiin na ganyan eh, no? Kaya bobo kayong bumoto eh. Di nyo tinitingnan yung mga track record. Ang tinitingnan nyo kung nakapagpapasaya ba ng tao. Bobo! Joke lang. Pero eto na nga, Nisha, sa may gitna. Baba natin yung sana sin natin to say, pero nakawala. Makunat din naman to with the raindrop. Parang hindi naman siya masyado matatouch ni Boy. Hindi naman nangyari yung nabuli ka eh. Pero ito na nag-smoke. Nisha and Tofu. Na-break sila. Ang ganda na posisyon ng XXS. Kumukuha lang naman sana ng neutral. Abot eh, no? Kaya nga eh, pero pipilitin pa rin ba? Ito na, papunta na yung Clockwork. And also Nisha, so inabutan pa rin naman yung Primal Beast dito and wala nang tumipi sa side dito ng Extreme. Ito lang yung masamang nangyayari sa Extreme sa ngayon, no? Kumbaga yung offlane nyo, durog na durog. Compare mo sa offlane ng Liquid na stable lang naman eh. Okay, decent yun. Kasing yaman lang sila ni Boy, do. Si Mars and si Boy. Kasi hindi nyo nga naman natatouch si Mars.
And tingnan natin, 7. Level 7 ito si natin to say. Okay lang naman sa top lane. Okay lang to. Kung ganito naman nangyayari sa extreme, basta damage control lang nila. No choice naman nata si XSS, mukhang siya yung alay muna sa ngayon. Wala, greedy yung lineup nyo eh. Fuckboy tulo eh. Mamaya mo paasahan sa team fight, no? Or siguro kahit mag-level 6 lang yung both support nila since ito naman yung panglaban mo. May golem ka, may tuskar ka. Once mag-level 6 tong mga to, pwedeng doon kayo malakas. Laglag na po yung OG guys. Nagkaroon po sila ng tiebreaker kahapon ng BB Team. Best of 3 po iyon. 2-1. Nadali sila. Nadali po ang OG. So yun yata yung pinakamababang placing ngayon ng OG, no? Simula nung kinuha nila yung roster na yon. Bawi na lang si ESL. Yes. Ay, ano naman to, magka-link naman to. Dream League pati yung ESL man. Basta gandahan nila yung performance na nila to. Kailangan medyo may placing na sila doon. Kung gusto nilang, ano mo yun, yung ma-direct invite ka na rin ba sa may esports world? Tama yun. Ito na nga. Nisha. Wala, hindi nag-yung si Nisha dito. Or casual earn lang ba siya? Papesel siya. No? Di ba ano yan? Bebesel siya? Lately talaga, yun yung ginagawa niya. Kahit siya, sa kanya ko napanood yun eh. Yung unang kong napalaban na automatic pag pack-storm yung kalaban, ginagawa ng Void Spirit Tools. Daling mahuli talaga. And meron siya dito Massive Madness going for the Maelstrom. Oo, casual buildan to, no? Yung naka-Mjolnir BKB na faceless Void. Bawi na lang sa MPGL. Hindi siya, ano yan, MIOT. Diba tumitibig siya dito. Doon sa may top lane pala kasi napalalim na ito si Mickey and papatay nila rito ngayon. At natigilan yata doon, no? Yung Faces Boy, kinancel yung kanyang TP. Pero okay lang kasi napatay pa rin nila yung Razor din sa may top lane. So parang nagpasalamat pa kaya yata si Ameron eh. Kinancel siya ng Mars. So at least may napala yung extreme doon. Sulit yun. Badly needed nila yung makuha yung kill kay Razor na yun. Dahil kung pantay lang yung network ni Boyd at si Razor, I go for Boyd all the time. Ayun o. Hindi naman pinakita. Gusto mo baba. Hindi naman kayo para si Migay doon. Sumobra ata Sumobra na siya doon. Hindi na siya pwede doon sa danger zone na yun. And ito na nga, 5-2 score natin guys. Nothing to say sa may gitna. Kasama niya rito yung Warlock. Mukhang magtitake na siya ng tower pero ang ganda nung ginawa ni Nisha. Nakuha niya yung aggro ng creep wave dito. So medyo mahihirapan pa mag-push. Buying some time para sa kanyang mga kakampi, no? Makadepensa pa. Pero hindi, sabi dito ng extreme, pipilitin natin to. Linabas na nila si Balrog eh. Oh. Kailangan ibasag mo na nga naman ng tao. Babasagin namin yung gitna nyo. And dikit talaga yung bakbakan ng extreme and liquid dito mga sir. Yan masarap-sarap po yan for ex-Nova. Nakita ko meron pa siya nung libro eh. Oo nga eh. So level 6 na iniipon niya talaga yung libro na yan, no? Pero FY and Boxy makakakitaan dito. Papunta naman ito si Nisha. Delikado yata si FY. Snowball. Kaso nandiyan rin natin to say. Kaso nandiyan rin si Mickey. Takbo! Bigay mo na yung kala ko magiging 2v2 lang pero hindi. Bigla kumonekta yung Razor doon. So binigay na lang yung kill. Something good naman, lumamang sila dun sa nangyari. Nabasag mo agad yung mid tower. Ayun yung pinakagusto ni Pak eh. Tama. Ang bilis ni mama nito pag nakabasag ng tower since kakatang lagi rin yung creep wave. Cut creep wave sabay neutral. Matindi ka mo, wala sa yung threat dahil wala naman yung tower eh. And ito na nga, no? Pero sa side naman ng Liquid, nag-i-stack. Itong Shadow Demon, marami-raming stacks yun, ha? Sino kukuha niyan? Razor na yan? Or magtulungan na lang sila, may SD naman. And eto na nga, si XSS naman, siya namin kukuha rito. Pop lang ng smoke, trample, okay na. The cheat skill yan eh, oh. Dagger na ba siya? Kunti pa. 1.6 pa lang yung pera niya. Alam natin, si XSS mahilig talaga to sa mga team item eh. Pero pag ganito yung laban, parang kailangan ikaw din yung mag-dagger eh. Oo. And I think kung primal ka rito talaga, yun yung BKB ano ka eh. BKB dagger ka rito. Mukha namang si Ace ata yung pag-yulsin na lang nila, no? So, pwede rin naman. Isa rin si Mars na nakakahuli sa pang. Alam ko na kung ba't ganito si Ace. Nasa, yung extreme kasi nasa facility nila. Wala lang. Wala lang. Uso face mask sa China. Uso lang face mask. 14 minutes! Shrine of Wisdom! Mukhang librihan lang naman ulit yan.
bigaya na lang yan. Tama. Medyo slow pace talaga itong nakikita natin na to eh. Bakit sabi ni Rapi kasi dito, overkills to 47.9. Bibigla rin talaga magpipig ng paces po. Hindi magpaparm din talaga itong mga to. Yan na, dagger na yung primal. Ito, pwedeng may gawin dito yung extreme, no? Something good is, hindi pa naman nila gagamit tong chrono. Ang problema, mas malakas sila ata ngayon sa teamfight gawa nitong golem eh. Lugi pa sa spell tong liquid eh. Parang kailangan damihan ng liquid yung hero nila kung gusto nilang lumaban. Nagtulungan na nga sila dito. Kay March pa nga napuntahan kay SD, no? Sarap naman nun. Sa rebuke mo. Sila na yung kumuha, no? Sabagay, pre-farm naman si Razor eh. Ang maganda naman dun sa position ni Razor na to, may sariling ancient sa taas yan eh. And eto na nga, si Boxy na lang yung tumangkin nung gang dito sa may top lane. I think makukuha na rin nila yung tier 1 tower dito. Walang dedepend sa side ng Liquid. Bigay na nila yan. Ito nga lang ang problema ng lineup ng Liquid, no? Parang yung CJR nila, wala eh, no? Like maghihintay ka na magka-item pa tong mga to. Depende pa yan sa kung ano man yung gagawing build ni Mickey. Si Mickey, I think mag-ano siya naka-maelstrom na siya. BKB na to. Sunod. Ang ginagawa lately ngayon ng mga Razor, no? Yasha, Manta? O yung Manta muna. Tapos doon ka magde-decide pwede. kung magbi-BKB ka o i-Mjolnir mo. Pwede, kumakanta naman dito. At least meron ka na sa Fatal Bands. Delation, yes. Silence na eh. Pasok nga yung Manta rito. And Tsaka ito na nga, Yasha na siya. to-go item talaga ni Razor yung Manta. Dati pa yan. Lagyan mo ng move speed nga naman. Mars double brazier and going for use scepter. May dagger na ba? Talagang mag-use lang siya. No? Na-delay lang ata yung item niya, Lok, since priority niya tong shard. Naka-shard na siya agad eh. Double spear nga naman. Thank you nga pala sa nagpakape ha. Yun nanalo ng 1.3 per huli. Yung pack dito, nothing to say. Pin and down. Nadali siya By ng spear, no? Ace. Bulagang nispano yun eh. Nasa high ground eh. And X no ba, nagwawala na sa torre. Gusto niya na lang i-take down. Torre Tier 1 lang. tower dito. And then ito na yung Chrono Spear. Parang masyado maaga niya ginamit. May snowball pa yun si FY. Hindi pa tumama. And multiple TPs yung gagawin dito ngayon ng Liquid. Sila yung maghahabol. And si FY yung magiging kapalit ng kanilang pagkakamali na yon. And matindi, na-defend pa ka mo tong tower. Eh yun na nga ang masamang nangyari dito. Dahil nandyan at si Mickey and kaya niya patayin yung golem dito ni Xnova kung sakasakali, pero Hindi na siya pinapabala ni Xnova. I think hindi lang nagkaintindihan si FY and doon, Ami doon, kasi pa snowball naman na eh. So okay na sana yung disable na yun, no? Pero kinumit yung Chrono Spear. And alam mo na yan eh, pag walang Chrono Spear, tipi-tipi tayo rito. So good ka dyan, wala namang kwenta pa to si Wade. Yes. Buti kung 3 to 4 item na yan, no? Yung tipong no-need chrono na. No need lumalaban. Chrono, yes. So pagkakamali yung for extreme, down yung kanila ngayong mga ultimates, and it's time to go for Liquid to make down na sila dito ng tier 1 tower. Let's see, Ace and Nisha naghahanap din ngayon ng pwedeng patayin. Almost Aghanim Scepter na yung Void Spirit dito, one component away. Dali ng combo nila, Lo. May nag-yules para sa'yo. Direct aganin mo alam. Nothing to say, masesetapan. Use! Sabay hindi tumama yung spear dito ni Ace. Masyadong dikit yata yun. Dumayo siya dapat konti. Dapat yung sa labas nung sa yules na Bilog, yun, no? yung mismong ano mo eh. Yung mismong spear mo yung nakatutok. Yung hindi na niya madadage. Pero FY, siya yung mababanatan. Mickey nandito, unlimited. Ay, takbuhan to FY Swords ha. of Solar. Huli pa yung Warlock. And huli rin dito ngayon, no? Yan yung masama, yung talagang unti-unti na kayo nasasagasaan. Yung kanina man na sinasabi natin na medyo slow pace pa yung laro. Ito na, binibilisan na ng Liquid. Grabe, no? Mas activated na yung spell nila eh. Pagka naka-snowball, dire-diretso pa rin yung damage ng static link, di ba? Nahihigo pa din. Nakahihigo pa rin yung damage. Ano sarap nga niyan, para ka naka-solar panel ganyan. Meron ka factory na solar para kasi labiste, no? Hindi lang ako sure kung like, Yaman mo yan! kung like nakukuha pa rin yung damage mo. No, nakuha pa rin. Ang alam ko kasi basta nag-additional Di lang pa rin. nanonormal, di ka lang nanonormal, pero yung damage nakukuha pa din. And ito na nga, meron ng Manta Style. Etong si Razor. Lalaban na sila dito dahil lamang ka sa item. No? At hindi pa makapalag itong Extreme. Wala pa silang Chrono Spear eh, pero Buti sabi nila dinabutan. laban na daw. Multiple TP. Tingnan natin, yung pack pumasok na dito. Gusto yung sanang banatan. Etong si Boxy, pero out na. Laban. Okay.
Item pa kasi kailangan din talaga ng lineup ng extreme na to. Oo, FY. Mahuhuli ba? Hindi tumama. Pero meron yung scepter setup coming from Ace and then yung spear. Patay na naman. Ito si FY. Sobrang mobile din kasi ng hero nila. Razor, Mars na may Yules. Eh dito naman malakas yung liquid eh. Pag lumamang ka na ng early, nakuha mo na yung timing mo ng mga items. Sama-sama technique from the top, mid, and then mamaya maybe bottom naman yung kanilang magiging target dito. Hinahayaan na nga nila to dahil kahit pa paano ito pa yung mahirap patayin. Pero once ata mabuo yung Aghanim Scepter ni Void Spirit, pwede mo nang hanapin to si Faceless Void. Yun din yung threat mo eh. Pero ngayon, up naman na yung Chronosphere dito ni Ame. Ito yung naging pagkakamali nila kanina eh. Ito, up na And talagang kinagat sila nun, no? Ilang clash na naghahanap itong Liquid dahil nga down yung Chronosphere. Ngayong up naman na, baka tumigil na tong Liquid muna sa ngayon, mag-farm. Yung Tormentor side ko eh. Mjolnir, ang ganda ng ads. 4.3 sa extreme, guys. Dikit lang yung laban. Tayaan nyo na yan. Kung may tiwala ka kay Amin, sa time 6 pwede yan. Ako tatayaan ko na yan. Tapos pag nag-times 3 na yung Liquid, sabay, sway. Pato, easy money na. Uy, si Manny na yun. Parang nun. Faceless Flood Void. control nun, grabe, easy money talaga yun. Di ba? Hingi ka lang ng project, 25% sa'yo. I-advance na ng mga, contractor. Ano pa yun? Priority pa yun, no? Priority money pa sa'yo. Hindi nga naman pera ng gobyerno yun, pera ng contractor yun. Pero bobo kayo, kinukuha rin naman sa gobyerno yun, di ba? Okay. Ay, huli si Exorcist. Naku, ang ganda naman ng pagkaka-hook shot. Sa bagay, Dalawang naka-pulse eh. support lang yung pumatay sa kanya doon. Ang hirap i-mintis dun eh, pero nothing to say dito. Nagpapatrap. Ay, dito na ba? Pero nakita, nagkaroon ng vision, mahuhuli pa yata rito yung pack. Mahahatak dito ng Remnant. The silence coming from that Aghanim Scepter to Mangungulit Sinisha. Mangungulit. EWR Electric Fan. Tipita ka! Uyoy, ano? Wala siya choice eh, kita yung nagtipi siya eh. Yun lang yung blibling niya talaga. Yun na nga lang din yun. Hindi, gusto mo manta sa age, okay guys? Nag-orb out. Sa nakakalimutan niya, bawal na mapunta doon sa taas. Dota 3 na hinahabol niya eh. Yeah. Get something good. 3:13 tayo, biglang bumilis yung ating bakbakan, Liquid. Something good for extreme, mayaman pa naman si Amelo eh. Ito pa naman yung hindi nila nagagamit. Hindi pa sumasama si Ami sa bakbakan. Ito ba yun? Hintay mo mga 30-40 minutes siguro. Yun yung Kaya ba, timing ni Boy. kaya ba yung buhati ni ano to? Ni Ami to? Kaya ni Boy to, kung sobrang yaman talaga. Malakas naman supporting cast niya. Sa bagay, isang Chronosphere pa rin to Razor kung sakasakali. Pero Boxy again. Grabe naman tong mag-hook shot. Setting Makakagyan up eh. kills na naman. And FY, wala na naman siya kawala dito. 1-7 na itong si FY. Ang nga, hindi pa nag-dagger to, no? Nag-yules din. Talagang tatarantaduhin natin si Faceless Void. Oo. Sa bagay, late game, pwede ka rin mag-window egger against Faceless Void, di ba? And uy, X-Nova, kinamita na rito ng arena. Patay! And natin to say, wala siyang magawa, no? Sinasagasaan sila dito ng Liquid. Ito na ngayon gagawin talaga sa kanila. Diyos ko. And Void Spirit, kaya na din. Sanggi kaya na yata yun. Ito pa, gawin for BKB na nga yung sinasabi Wala, natin kailangan kanina. niya talaga mag-BKB. Nakita naman natin kung gaano karami pang control sa kanya. The silence coming from, Void Spirit. Kapag ito yung build nung Mars, di ba? Nag-hex pa to. Oh, Kahit nagpa-hex siya. dagger hex ka dun, okay lang. Mga BKB play safe lang muna. Hindi si Cell, sumusunod naman talaga siya, si Boss Arancia. Sumusunod naman sila pag natin yan. Ang problema Oy. lang, mahina nga si Alu dyan. Hindi nagpapapitch eh. Ang ganda naman nun. Nung tipi dito nito si Ame. And ngayon, alam nilang wala dito si Ame. Nag-tipi. Pero, biglang lalaban yung extreme dito. Naka-smoke na nga sila. Kinakabahan sila na Nakita baka nila si mag-cross. Nisha. Ikakat nila din sa may rune. Tatry nila rito. Kaya ba nilang i-burst down? Merong shield rune. Kunat. Makunat, mabubuhay ba? Pero hindi. Na pa rin yung damage doon. And eto na yung Liquid. Lalaban na yata sila dyan. Nakita na nga po. Walang papasok dito. Sabi na ito si Boxy, diyan kayo maglabanan. Pero Ay, ginamit Chrono. yung Chrono.
para mapigilan lang ng Razor. Gusto pa ba nila lumaban pero si FY pumasok. Pulas Yung na yun. iba pa out na. Siya lumaban pa. FY goes down. Mega kill para dito kay Migay ngayon. And then ito si Sinok. Ito ngayon si XXX. Hindi, nalaban sila rito. Pinatay na si Boxy. 2-4-2 Namatay din exchange. yung pack boss, Biglang dumating yung arena rito si Ace. Nandiyan na rin yung Razor. Ito rin magda-damage. Biglang Migay Golem. Wala kasi ng BKB. Kaso kulang na nga sila ng damage. Uy, tinitiis pa ni Warlock, no? Naglalabag pa siya ng putik-putik doon. Nilabas yung kumunoy eh. Pero nakakalimutan kasi nila yung damage nila nandito kay Faces Boy. Hindi ginamit na kasi yung chrono doon. Sabay nag-out lang. And hindi pwedeng mangyari yun, yung chrono mo para tumakbo. Ang ganda na eh. Kasi hindi mo naman ginamit yung chrono mo doon sa may voice spirit. Kinabahan Napatay ata niyo siya yun eh. Nung na second skill. Kasi BKB lang naman in-invest dito ni, ni Wala Primal ba siyang talon? Tingnan mo ilang segundo yun. Ay, paano pinakita si Inisha rito? Tignan natin. Tumalon? Siya. Maintindihan mo rin kung ba't napakruno siya bigla. Tumalon siya. Teka, Kaya ano ginagawa? pala. Ano ginagawa Bakit niya siya doon? tumalon, no? Like, pakaliwa yung mga kampi niya, pakanan siya. Oo nga eh. Ewan ko, napatalo si Ami doon guys. And Razor yung kanya nakita eh. Is not the right, his left. Yun ang hindi ko na maintindihan. Pero ano kaya vision niya doon? Hindi na kasi nakita kasi kung ano Wala yung silang vision input niya doon, wala silang input doon. Blind lang, talon. Area ng ano yun, area ng liquid kanina pa yun. Sa pa-BKB nga si Chang Ami dito, Kailangan niya yan. napakayaman ng Razor din eh. Oo. Ang problema mo dito, kalaban mo, tatlong mayaman mamaya. Ang maganda rito, yung Razor biglang mag-butterfly, no? Butterfly sa talig. Sarap yan. Kahit yung balance lang, si Mickey kasi loko-loko to eh. Minsan kasi, siya sa yun yung talig problema agad to mo eh. Baka masolo kill ka nitong Faces Boy eh. Kahit na sabihin mong less item siya ng isa sa'yo eh. Kaya ka pantayin yan eh kung magbabutterfly ka. Hindi, something good, may pang-save ka rin eh. Yun na yung ano mo, yun na yata yung... O sir, pwede ka magtiwala lang kayo ano, no? Lubog mo na lang ako pag krinono ko. Yes. Minsan, isipin mo rin talaga yung kakampi mo. Siya na lang. Kaya nga pagandahan ng supporting cast dito. Kaya Oo. kung yayaman din naman si Boyd, may pack ka, may tuskar ka, may warlock ka din eh. May assisting sa'yo eh. Tama. Kung aabot tayo sa ganun dahil medyo nagiging one-sided talaga yung nakikita natin na to. Relax naman si Boyd talaga ng late game. Huwag lang talaga tatlong kalaban mo rin, sobrang yaman. And huli. Sa may bottom lane dito, oy, kinaldag yung Razor pero pinalubog Yung SD lang. yung nahuli, ah. SD yung mamamatay dito pero para marami-rami na yatang nahigop na damage ito si Mickey. Chronospear gagamitin. Ito try nila Chrono patayin si yung Pac. Razor. Mamatay. Kaya bang mamatay? Nakapag-manta style? Kaya pa naman. Pero may aegis yun. Yung Pac namatay na nga po mga sir. And kailangan na tumakbo dito ni Ame. Kaso nandiyan si Boxy! Walang lalabas! Na-Yules pa. Yung Scepter, huli. Patay na yata rito. Uy, na-dodge. Uy, nakapag-dodge. Nakatalon din si Ame pero wala ka natatakasan. 3 seconds pa yung kanya talon again. And godlike para dito kay Mickey. Okay lang sa kanya i-commit yung Kronos pero may aegis yun eh. Ang sama din eh. Naka-Mjolnir siya. Tapos pinagpapalo siya ni Boyd. Putok ng putok yung third skill. Pati yung Mjolnir. Namatay si Factor. Kakapi ko sarili ko. Napahamak niya si Nothing to say. Kalaba ko kakampi ko rin. Grabe. Yung dynamics yung Razor doon, no? 7K. Eh, pinatay. Namatay lang wala nang buhay si Pacman eh. Si Razor nga pumatay dito kay Pac. Ito makikita ulit natin guys, eh, no? So, dahil sa tip sana, eh pinalubog. Okay, so unahin nila to. Ayun, no? Yung Pac ko kakadating lang na silence ng isa. Na silence ng isa, Kirono siya kakasama. Kumidlat, kidlat. Ang daming kidlat. Hilig siya sa Mjolnir third skill doon. Grabe naman yun, ah. Daya rin talaga ng damage yung paset na yan eh. No? Bobo to eh. Talaga naman. Tawag dyan, Thunder Strike ba? Thunder ano? Nakatalong pa nga, pero wala na sila. Huli ni Razor yun. Natatawa na lang sila rito, guys. Ano, parang yun na yun ha. Like, yun yung timing nyo eh. Nilaban nyo na yung Chrono nyo na. Maganda naman sana. Ang problema, napahamak yung kakampi. Wala kang nga rin follow-up. Oo. Huli na si Sex Nova. Ay, nahuli pa si Pac. Si Balbonis. Hinuhuli nga si Pac. Unlimited silence, pero nakapag. Hold on yung Resurrect. Wala na, mahatak pa rin yan. Wala kang takas doon, boss. Yun yung pinakamasama mong gagawin, no? Pero minsan nakaka-out doon eh, di ba? Kailangan niya nakaharap ka. Kung nakaharap ka Saan ka sa dagger.
White, naka-the-white, pero mukhang buhay niya yung maging kapalit dahil nandyan na rin ito si Mickey kasama ni Tofu. Ame, itatry nila patayin ulit si Tofu rito. Kaya naman daw. Oh, sutukan. Ame, Baka first din sa may kayanin yan. Mickey. Hindi nila kakayanin. Yung BKB nito pawala na. Nasapak ng isa. Pero hindi mapigil-pigilan yung Razor, guys. Napakayaman kasi. Ihahatid na ba? Oy, hindi. Akala ko ihahatid na sa base ni Mickey ito. Yan yung favorite ni Mickey. Pwede nyo i-butterfly niya or baka worse i-rep-rep eh. Yun ang maganda butterfly sana. Para hindi niya na ano. Mapa-MKB pa to, no? Mapa-MKB pa si Ame. Talaga matatakot. Yun, Ame, nakikipaglaro dito kay Nisha. Rem nagtatama dyan. Op, lulubog. Hilito sa may kabila. Nahuli na use pala. May use din pala si Boxy rito, guys. Hindi ba siya pinag-tripan dito? Pinagtitripan. And then yung Chrono Spear. Kailangan mag-BKB. Papatayin niya na. I-commit niya na nga yung BKB niya rito kay Boxy. Sabay TP. Pwede Out. Pwede na. Kumulit din kayo eh. Ini-small nyo si Ami. Pero habang nangyayari yun, Mickey killing ito si Exorcist sa may gitna. Beyond Godlike on Razor. Kakainis tong Razor pick ng Liquid. Parang dapat hindi pinapansin sa kanila to eh. Tatlo player mo, nagre-Razor lo. Mid, off lane, carry. Ano matindi, lahat may tira mag-Razor eh. Diyos ko. Ace, manguhuli na naman. Pak yung kanyang gustong hulihin dito. Going for Hex na nga siya yung sinasabi natin. Nabili niya yung BKB. Ngayon mag-Hex Talagang, na. wala. Kulit lang kailangan nila rito eh. Added disable. Sigurado makakapatay naman. May damage naman sila rito. Yung masesecure pang run dito kamo si Nisha, Arcane run. Kompleto na yung tamis niya. Naka-aganim sa sumaya siya kaya. Di daw spell lang spell yan. So, tingnan natin, no? Dahil Tormentor lang naman nata ulit. yung Roshan, 2 minutes pa. Pwedeng hintayin ng, ng Liquid. Mhm. And for the side of Extreme, no, badly needed na at least makapanalo na sila ng isang team fight. Need nilang i-recover to dahil kung hindi, magtutuloy-tuloy ito, baka 21k gold din na mamaya, pa 30 to 40k bigla yan eh. Wala, tatambakan naman yata talaga to. Pero yun nga naman yung medyo mahirap naman for Liquid mag-high ground, no? Ano pa rin naman to, may Golem, may Chrono Spear and Coil. But still, just to be sure, kailangan mo lang naman yan, yung Aegis, pati yung lang. banner eh. Aegis lang. So nakakabang lang tayo sa Aegis dito pero Ame, no? Wala. Kay Razor pa na punti Kulang sa libre. damage, guys. Kay Razor pa na punti libre, sure, napakayaman na yan. Ay, yung mahatak, di ba? Mahatak na static link. Ngayon ata slow na lang. Ay, slow na lang siya. Hindi na yung katulad dati na talagang didikit ka pa kay Razor. Aha. Gege, item pa kami. Pagka ganito, medyo mahirap na buhatin ng konti Tsaka alam mo yung kulang yung item mo eh. Yung kanina yung medyo pantay pa kayo ng net worth ng tatlong core ng kabila, okay pa eh. Itong sagad naman yung resources gap sa'yo. Sa kami satanic na eh. Pag hindi mo napatayan sa Chrono Spear mo, Alam mo na. babalik lang yung buhay niyan, sigurado. Problema nyo kasi ang dami yung threat eh. Kailangan makapasok yung pack, mahuli mo yung SD. Ito na naman, may mahuli sila rito. Hex coming from Ace and easy kill, nothing to say. Paano na gagawin niya yun? Ng extreme dito. Wala na silang ma-farman yung kanilang triangle. And pwedeng iangat ni Mickey ito ha. May lubog ka naman. Di Ito ka pa na nga, nagpasaroon. walang quack. Walang buyback din yan. 40 seconds down. Ito din nothing to say. Matestyle will be popped by Mickey. Tier 3 tower sa may gitna. Yung gustong Kunin nila dito. kunin ng Liquid. Kaya pa ba dumepensa rito ng extreme? Parang patience na ata nila. Tingin ko hintay lang nila yung pack. Ang problema, makukunan sila ng rocks na eh. Naku po, yung over natin. Anyari. Okay naman sana. Ano ba over na lapag ito? 40 yata yun. Okay. 32 minutes. So, si Exorcist nag-clear lang sa may baba, no? Kita rin siya, so alam mo hindi mag-defend. Alay nga yung gitna, guys. So, makukuha nila to. Babak ng bahagya yung Liquid. Gage, tumagal si Roshan. Oh. 1 minute, magkakaroon ng Aegis. Eh, tanong nga, kailan ka Ano lang, palalaban? mga isang clash na makapatay sila. Tatagal na to. Lumabas. Kaso gusto lumabas! Ay, Roshan nga kasi, iniisip nila baka up na eh. Kaso, ayan na. Huli na. Uy, nakuha nila dito yung Razor. Ayun nga lang. Nakapag-BKB na naman. Makakasapak naman sana. Snowball papunta rito. Yung golem magagamit ba? Mukhang hindi. And then, ito na nga.
yung Kaldag. Pero nakapag-repressure ito si Migay eh. May BKB ulit dyan. Ayaw nang gumawa dito ngayon Double Extreme. ulti. Kate. Lumabas para bumilis na matapos yung laban. And ito na nga yung BKB. Nothing to say. Bakit ganyan yung orb mo? Made in China. Hindi. Nakapag-out naman daw. Si Boy, binawa-1v1 ni Mars, boss. OMG, then yung Kakronos. Yung galang dito mo sa may Cleaver Game. Pinagtitripan na ito si Ame. Siya nga, Ami! Makukol yata to. Walang bagong yan. GG! Naiyak talaga ako. Sabi ko, Lord, paramdam niyo mo lang sa akin, mahal niyo ko. Binabahan ako dapat talaga yung ano ni Rappi dito. Naka-under dapat tayo. Patay dito sa tayo series. dyan, boss. Under. Underlord, pati yung sa under. Oh. Di pa umabot ng 47. Boss, pati pandumos. Ano, Liquid tsaka Extreme, hindi na nag-over? Wow! Masakit ka mo, like, parang ako feeling ko mag-game to itong matchup na to. Pero sa pinapakita ng Liquid, hindi na one-sided yung Extreme eh, no? Tsaka parang ang basic naman nung ginawa na yun. Nag-words na dun. O, alam natin, mag-smoke yan. Basang-basa. Parang may nangungum shot. Area nila yun, eh. Pumasok kayo dun sa area na yun, di ba? Oo. Yun na yun talaga eh, no? Or baka naman siguro, tingin ko, adjustment sa drop eh. Hindi pa pwede yata itong mga high pick pack nyo kung alam mo namang open din yung void. Hindi mo siya naamoy eh. Ano ba ang ano dyan? Anong money hack nyo dyan? Ang maniac dapat Game 2 nirapid. ba? Game 2? Game 2 pa yata. Game 1, yun game 1, eh. game 1. Game 1? Game 1. Ang maniac niya dapat dyan, 47.5. 47. Over siya. Under ka dapat. Pasok oh. Pasok sa under ka dapat. 42 yan oh. Magaling talaga si Rapi, sisipat ng kabila. Dapat lang talaga isipin mo. Hindi, kontrahin mo na nga Oo. talaga, pati maniac niya, sagarin mo na. Over daw, over yun. Over yun, alam ko, over siya lahat eh. Grabe naman. Yun na nga guys, tapos na yung ating game number 1, no? Direct, may MVP na ba tayo dyan? Hindi naman yata nagkaroon ng matinding laban dun. Yun na yun, nahabakan natin yung Corona, nilubog lang eh. And ito na nga guys, yung player of the game natin, si Razor. Grabe, yung Pang kanyang performance din. 17, 1, and 9, no? Hindi nila pwede bigay ito, tatban na lang nila. Kaya rin nauwi ata sa Faceless Boy dahil may mga Razor. Hindi sila makapag-pick ng mga clinks nila, yung mga usual range hero ni Ame, Gyro Cap. Kasi no offlane, minimid din to eh. Alam niyo, ayaw nila magpalugi ng matchup. So yun na nga guys, tapos na yung ating unang series and pagbabalik natin, game number 2 ng Extreme and Liquid. Wag po kayong alis, we'll be right back mga sir.